Kundi po. Naparecord akong di oras. Magkaano na? 5:45. Magsi-6 na PM. Parecord akong di oras dun sa napanood ko na tinalakay yung ano, yung divorce ba tawag nila doon. Tapos inano din po niya yung doon daw sa langit, kung lalaki ka daw dito, lalaki ka rin daw doon. Kung babae ka daw dito, babae ka rin daw doon. So yung mga bakla daw, tsaka tomboy, tsaka silahis, hindi daw sila doon. Kasi lalaki at babae lang daw. Alam niyo po ang ibig sabihin ng lalaki at babae? Sa panahon noon, gusto niyo bang bigkasin? O, sa panahon ngayon, Puchochoy at Suleb. Suleb. Alam niyo na po kung anong ibig ko pa sabihin. Gusto niyo po bigkasin yon. Binigkas po babae at lalaki. Kahit yung karamihan doon wala naman dapat. Yung mga libro, maraming libro doon sa tinatawag na pinaka-importanting libro, maraming pinagsama-sama kasi maraming libro, kaya nabuo yung pinaka-importanting libro na ang tingin ko marami doon na wala naman dapat. Pero nang dahil sa mga yon, mas lalong lilitaw, no? Mas lalo nating maiintindihan kung ano nga ba ang tinatawag na katotohanan. Ang ibig sabihin po ng babae at lalaki, yun. Puchochoy at Suleb. No? And then, ang inaanok po kasi nila, wala daw pong nilalang na bakla, ano? O iba pang kasarian ang Diyos, no? Ang nilalang lang daw po ay babae at lalaki. Inuulit ko po, ang ibig sabihin ng babae at lalaki doon is yung Puchochoy tsaka yung Suleb. Ang pangit pa rin ka. Alam niyo na po kung ano yun, mismo, di po ba? Baka may makarinig na bata. Sa iba kong video, nakakainis siya ko bakit ganyan yung mga word, no? Opo, pati yung sarili ko, dinajudge ko rin, kung alam nyo lang. Hinaano ko rin sarili ko, no? Pag mali. Ang dami kong mga tonong pangit. Hindi okay sa akin yun. Bakit ganun pa rin tono ko minsan? Yun po hindi ko maintindihan. Nahatsing na naman siya ko. Uso yung ano po ngayon na. Ayaw ko makiuso, dapat tinumak kong lagi tubig tapos wag sobra puyat, no? Para wag tayo makiuso dun sa sipon-sipon, lagnat-lagnat. Yan na naman. Sarap pa naman mag-hatsing. Nawala. Sarap pa naman na to. Na-stuck po ba tayo sa panahon ng Genesis? Sa mga nagsasabing wala naman nilalang, no? Yung mga bagay, sabi nyo, ang Diyos ang naglalang Hindi po ba? O, napatay yung monitor. Ginagawa kong ilaw to monitor. Ayan. Background kong white. Tapos minimize ko lahat yung mga ilaw siya. Hindi po tayo na-stuck sa panahon ng Genesis. Kasi nasabi nyo, nagkaroon ng Exodus kanyo, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, busog ang nagsabi.
Sabi nyo, material na mga bagay, lahat ng bagay sa pagmamay-ari ko lahat yan. Teka, tanggalin ko kaya yung ano pre, monitor sleep. O kaya galaw-galaw ko na lang. Kasi inisipon na ako. Kulang ako tubig. Tapos dapat tama yung pagtulog. Tsaka yung marami matakaw ako. Pag nawala ka na sa bisyo, mas lalo kang tatakaw. Kaya dapat exercise, gano'n. Wala, hindi na ako pwede sa exercise. Doon po sa langit. Ewan ko kung paano kung ano yung nasaksiyan nila o ang nasaksiyan yata ng karamihan paniniwala lang, no? Or nakasulat daw kuno kan. Doon po wala po tayong kasarian. Wala po tayong pagkaintinding tao. Apo, walang literal na Diyos. Apo, doon po maituturing talagang walang hanggan. Yung kinreate nilang langit, meron daw literal na gold at palasyo. Merong hangganan. Opo. So what if nandito sinasabi mo, tapos nakaupo ka mo, tapos kasing layo ng Amerika, sayod gusto mo may espasyo. Kasing layo ng Amerika, paano nila sambahin ng Diyos? Doon. And then may gold at palasyo daw na literal. Merong kaya po siguro sinabi ng isang leader, no, ng paniniwala, no, na meron pa rin daw po tayong, kung lalaki ka daw dito, lalaki ka din daw doon. Meron pa daw kasarian doon. Kanya. Kaya siguro may palasyo pa, no? May kwarto. Pwede pa. Tama na. Nagtatanong po ako. Diba, linalagay yung pagkaintindi base kung paano sa mundo. Linalagay yung pagkaintindi kung paano doon. Base kung paano sa mundo. Hindi po ba? So, hindi po ba pwedeng itanong yon? Yung katanungan ko kanina, na pwede yatang magganyan doon. Sino pong tunay na nababastos? Matanda daw ang Diyos nila. Nakaupo daw sa trono. Nagmamataas ang Diyos nila. Dito pa lang sa mundo, ganun na ang pagkaintindi mo sa Diyos mo. Pero inuutusan mo. Palagi mong inuutusan. Paano kaya doon? Hindi po ba? Inuutusan? O ang tawag niyo po doon panalangin. Okay po. Akala ko po kasi pag-utos ang tawag doon. Ako, agree po ako dun sa divorce. No. Pero hindi naman ibig sabihin nun, no? Huwag po masyadong makitid please. Hindi ibig sabihin nun, lahat, kahit sino, pwedeng mag-divorce. Meron pong kaukulan na yun, kung sino lang ang pwede. Hindi po lahat, kung ginusto nyo mag-divorce kayo. Hindi po. Meron pong sinusunod, no? Halimbawa, ganito nangyari. Doon pa lang pwedeng mag-divorce. Ganon. Hindi basta-basta pa rin. Baka akala po ng karamihan yung divorce agad-agaran magdi-divorce kayo, pwede agad-agad.
Hindi po. Depende pa rin po yun, no? And then, para po sa lahat yun kung tutuusin, kung mapapansin po, ang dami pong nagsasakitan, no? Kapag physical na po kasi sakitan yan, baka kung saan pa mapunta, no? Alam niyo po yung mga ano, di ba totoo po yan, merong mga bali-balita at totoo naman talaga na mag-asawa, pinatay yung asawa. Magtawa. Pinatay yung asawa niya, ganyan. Kasi nagsimula po yan, karamihan dun sa unti-unting pananakit. Karamihan po, no? Hindi ko sinasabing lahat. No, kaya kapag sakitan na, ilang beses na sakitan, physical, sinasaktan ka na physical. No? Para sa akin, kailangan talaga yung divorce. Divorce law. Para po sa akin. Kung para po sa iyo, hindi, okay po. Pero inuulit ko po, hindi ibig sabihin nun, kahit sino pwede mag-divorce. Hindi po. Hindi lahat. Hindi basta-basta pwede. Kasi pananakit, physical, sobra na po yan. Kung sa emosyon, hindi na tama, mas lalong hindi tama kung pananakit physical. Kaya kung sa emosyon sumusobra na kayo kung sakitan, ay try nyo mag-cool off. Ngayon makikita nyo kung talagang pwede pa kayo. Ang problema doon baka masanay na singgit. Pero at least hindi na magpapatuloy yung sakitan, di po ba? Kung ano yung kung pipiliin mo talaga siya. Kaya importante yung divorce law kung totoo siya para sa akin. Ay, may tao po. Ay. Wala po sila. Ako lang po mag-isa. Para tapo ka, wala rin. Ano po? Wala, kung uminom na tubig yan, oh. Wala po malaro. Pinatay ni Papa ko yung red po. Tubig lang sa baso. Kahit hindi po masyadong malamig. Oh, ito lang. Kahit di malamig. Kahit di malamig. Nawala. Wala pa yung sinisingil ko. Walang tao. Hindi na dalan yung tao. Ganda ito. Ang ganda dito. Ang ganda yan. Pwede dyan eh. Pwede dito. Pwede ka. Testing ko na ito dati. Naging caretaker ka. Oo, nag-alaga ng bata. Tulog si Kobe. Kawawa si Kobe. Hindi natin na isama. No? Sige, kuha pa ako ng pagko. Hindi na tayo yan. Punta pa tayo sa ano. Ay, kay Pipi po siya. Sige ba? Tama na! O, bugasan mo na to. Gusto mo pa? O, yun na, sintagin mo. Doon na lang sa mga. Uwi na tayo, walang kasama si Tito Raymond dito. O, tara na, walang tao. Magpa-thank you ka. Thank you po. Thank you sa tubig ka mo. Thank you na tubig. Bye. Wala pa. Nagbibilis pa naman. Papa. Okay, Maridot. Uwi na tayo yan. Bulaga. Si Papa Sani. Divorce. Masyado kasing over yung iba. Akala nila porket divorce ganun kahit sino, and then agad-agaran pwede. Hindi naman po ganun kasi yun. Para sa akin tama yun, no? Kasi merong mga magpartner na gusto na nilang maghiwalay talaga, no? So para wala nang sakitan, no? Para sa akin kailangan yun. And then at nasa ganon, kung gusto pang magmahal ulit, pwedeng maging legal. Ay, may nagbabasa na naman dyan sa tinatawag nilang Biblia. Patawad po, no, kung
hindi ako basta-basta kung ano literal na pagkaintindi pag binasa nyo. Kasi nandito po tayo sa panahon na to. Wala po tayo sa panahon na yun. No? Parang ganito po ibig ko sabihin. Babasahin mo sa akin ganyan. Bawal, huwag ka inumaalak ka mo. Nakasulat ka mo. Punta tayo sa panahon ng walang alak. Pwede bang sabihin sa kanila yun? Ang ibig ko po sabihin, nandito tayo sa panahon, henerasyon na to. Wala tayo sa henerasyon noon. So, ibang pagkaintindi sa henerasyon na to. Ibang pagkaintindi noon. Hindi po magkaparehas. Puro kayo basa ng basa. Sinusunod nyo, nakaraan. Please, intindihin po natin kung ano kasalukuyan nangyayari. Bakit ganun ba nangyayari noon? Ngayong hindi kailangan ng divorce doon. Parehas ba nangyayari noon at ngayon? Ngayong pinipilit mo yung noon sa kasalukuyan. Grabe na sakitan ngayon. Mag-asawa. No? Kung hindi sila, talaga, ngayon kung gusto nyo, mas malaking porsyentong walang sakitan na mag-asawa, lalaking porsyento, magkaroon ng bagong batas. Yung tinatawag kong permission for marriage contract. Kumbaga, 3 months, i-briefing kayo bago kayo pwedeng bigyan ng ganon kasulatan na permission for marriage contract. Kailangan muna yon bago kayo pwedeng ikasal. Yung permission for marriage contract, i-briefing within 3 months. And then, i-check yung buhay nila, kung kaya nila. Kung okay sila. No? I-briefing sila and then ipapaliwanag. Ganyan. And then titignan yung buhay nila, kung pwede nga sila. Kung kaya nilang magpalaki ng anak. No? Nang match sila. Kahit ilang porsyento lang, mababawasan yung mag-asawa na sakitan kung tutuusin sa ganong kaparaanan kasi i-check within 3 months i-briefing, no? And then kung papasa o hindi, kung hindi papasa, another 3 months na naman hintay ka, tapos pwede ka na nung mag-apply permission for marriage contract. Para sa akin isa yon sa paraan, no? Kumbaga, please wag tayo puro lang reklamo. Please maghanap po tayo kung anong pwedeng maitulong, pwedeng ma-fix. Anong pwedeng kaparaanan para ma-fix ang ganyan. Inuulit ko po, ang katotohanan ngayong kasalukuyan, ngayong nangyayari, maraming nagsasakitan na mag-asawa. Wala po tayo sa panahon noon na wala naman halos sakitan na mag-asawa. No? And then, sa mga nagsasabing wala nang bakla na nilalang ang Diyos, hindi kahit na ako lalaki, no? Wala ako sa pagtatanggol, hindi ako nakikipaglaro. Na-stuck po ba tayo sa panahon ng Genesis? Yung sinasabi mong walang bakla, tomboy, silahes. Nagpapatuloy po ang buhay, nagpatuloy ang buhay. Ang ibig sabihin po na lalaki at babae sa panahon na yon, no, is puchochoy at sulib. At doon po sa langit, wala tayong pagkaintinding tao, no? At wala din tayong kasarian. Sabi nung isang yung narinig ko kanina sa YouTube. Kung lalaki ka daw dito, lalaki ka din daw doon. Kung babae ka daw dito, babae ka din daw doon. Kaya daw hindi daw ligtas yung mga bakla, tomboy, silahis. Ano ko naman, oo. Ibig niya sabihin, meron pa rin pagkaintinding tao doon.
Sige. Meron pang nagsasabi na, ayun, nabaya pa akong minamahal. Babantayan niya ako, kanya. Anong ibig mo po sabihin sa babantayan? Let's say, nandun siya, sabi mo. Nakikita ka niya? No. Let's say, nakikita ka niya. Pagtatay ka, pag nagmura ka, pag nakapanakit kang kapwa, nakikita niya. Ang ibig mo po bang sabihin, meron pang sakit doon sa tinatawag mo langit. Nakikita niya, mundo ka mo. Huwag mo sabihin, what if asawa mo yun na mayapa, tapos biglang-bigla sabi mo nga binabantayan ka niya, tapos biglang-bigla nag-asawa ka ng iba, makikita na kayo nagsisex nung bago mo. Isipin mo sa langit, sabi mo binabantayan sa langit siya, binabantayan ka niya. Nanonood siyang Bolt. Ay, natawa ko. Sino di mamuret? Bep. Tapos meron parang nabigla ako kanina, meron pa, kung lalaki ka daw dito, lalaki ka din daw dun. Kung babae ka daw dito, babae ka din daw dun. Kaya daw hindi ligtas yung mga bakla, tomboy sila. Ay, rugo. Dito sa mundo, tanggap na tanggap mo, cellphone mo, ang computer mo, ang TV mo. Pero mga kapwa-tao pa rin natin. Yung sinasabi mong bakla, tomboy sila, hindi mo matanggap. At sabi mo, sa binabasa mo, sa akin lahat ng, sabi ng Diyos, sa akin lahat ng bagay. Ako may likha na lahat ng bagay. Anong pagkaintindi mo po doon? Bagay po ang baril. Bomba. Hindi yung triple X naman. Ang tawag doon pala, missile. Siya po nag-create? Sa kanya yon? Ano pong ibig mo sabihin? Ano pong naiintindihan mo doon? No? Ang dami. Para kung nasaksiyan yung blackboard sa sinasabi niyo. Nakikita natin. Ganyan ang script. Okay na yun? Hindi ko questionin. Para mas lalong maintindihan. Ang pangit na naman tono ko. Ang patawad po sa mga pangit kong tono. Patawad po kung parehas po tayo na meron pang pangit na tono. Patawad po. Kapi ako. Nabigla ako doon sa naparekod ako di oras. Please, tignan po natin kung anong yung pagmamahal natin sa kapwa. Sabi ko nga minsan, ano ang sinisikap mo sa pagkaintindi mo, sa focus mo? Pagmamahal ba sa kapwa o pagkasuklam sa kapwa? Anong sinisikap mo? Kasi kung sinisikap mo ang pagmamahal sa kapwa, ano man pagkakamali ng kapwa, napapatawad mo yan. Nanggaling na ako sa rehab, nanggaling din na po ako sa kulungan.
Pero naintindihan ko lalo mga kapwa ko. Hindi yung sinasabi ng karamihan na ang pagsamba daw sa Diyos ay laging papunta sa simbahan. And then ang mga kapwa mo, dinadala mo lang lagi papunta sa simbahan. Kung anong relihiyon mo, dun lang lagi. Dun mo dinadala. Sa Diyos nga ba? Ako para sa akin, ang pagdadala sa Diyos, no, ang pagdala sa kapwa papunta sa Diyos ay pagmamahalan. Pinapaintindi na anuman ginawa ng kapwa, mahalin pa rin. Para sa akin, yun yung pagdadala sa Diyos. Ang pagpupuri naman sa Diyos, yun yung paglilingkod sa Kanya, yun yung anong tawag doon? Iba palang pagpupuri sa pagpupuri sa Diyos ay nasasaksihan mong nagmamahalan ng mga kapwa. Sasaksihan mo nagmamahalan sila. Ang paglilingkod sa Diyos, yun yung meron kang gagawin, no, papunta dun sa magmamahalan ng mga kapwa. Para sa akin, yun po yung paglilingkod sa Diyos. No? Hindi po yung laging papunta dun sa isang grupo lang. Gusto ko magmahalan mga kapwa ko. Ano mang grupo. Kaya doon sa nagsabi sa akin, nag-iikayat palagi sa akin. Siguro napanood niya video ko. Sabi ko, kung pwede nga lang mag-attend lahat ng relihiyon, mag-attend ako. Gusto ko saksihan mga kapwa ko nagmamahalan. Pwede nga lang, sabi ko, sa lahat ng relihiyon mag-a-attend ako. Ang sabi niya kaagad, alam mo naman, bulaan sila. Hindi porket tumagal ako sa relihiyon nyo, ganun din. Hindi tayo parehas po pagkaintindi. Bawat individual sa atin, bugtong na anak ng Diyos. Unique. Kaisa-isang ganyang anak ng Diyos. Wala tayo sa isang katawan lang. Kaya kung iba ang pagkaintindi mo, normal lang na iba rin ang pagkaintindi ko. Kahit parehas tayo relihiyon. Kung ano man relihiyon ko dati. Nung nakita ko yung mga sinasabing mali, masama, kasalanan, negative, ang dami kong nakita sa inyo sa lahat ng relihiyon. Meron akong nakitang mali. Sumagot kayo. Nabuo ba ang Biblia para mag-away-away ang mga tao? Sumagot ka nang walang dahilan. Nang dahil sa dahilan, yan yung mga ginagamit. Tinutwist nyo ang mga pagkaintindi. Minamanipulate nyo ang mga salita para mapunta yung sa isang grupo lang, ang kapwa mo. Pero mga bata nagpaglaro. Ilan ng paniniwala na sinasabi niyong isa lang at tinatawag niyong Panginoon. Pero kayo nag-aaway. Tama nga po ba ang pagkaintindi niyo sa tinatawag niyong Panginoon? Nabuo po ba ang Biblia para
para mag-away-away ang mga tao. Sige po, ang pangit ng tono ko. Sa mga taliwas man po ng pagkaintindi sa mga sinabi ko, patawad po. Inuulit ko po, hindi po ako naparito para paniwalaan. Pinag-aralan ko po lingwahe nyo. Naparito po ako para maintindihan. At nasa ganoon, maintindihan mo ang mga kapwa natin. Lalo na sarili mo. Please po, sikapin natin magmahalan. Hindi iyong papunta lang sa pagkamuhi. Sige po, love you po. Sana po, love mo rin po kami.